Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Maganda ang simula ng taon dahil kayong dalawa ay merong pelikula. Yes. Siya talaga. Ito talaga. Tito Boy ang may pelikula. At ang titulo ay 10 utos kay Josh. Siya si Josh. Ba't kaya nangyayari sa akin to? Ba't kaya ako pinaparusahan? Wala naman akong ginagawang kasalanan. Wala nga pa. Pero kayo as people, do you subscribe to the concept of heaven and hell? I believe so. I believe so. Since una sa lahat, kinalakihan Tito Boy. Yes. Yeah. Pangalawa, I mean, I think there's nothing wrong for me to subscribe to that idea. As long as I won't impose it to anyone else. Yun. Parang ganun. Yun. Pero syempre, as you grow old, Subjective kasi siya. meron ka na rin, maski sa sarili mo, subjective na what if walang heaven or hell? May ganun ka rin, no? May mga moments. May mga moments talaga. May mga moments. Yes, yes. Ikaw? Mas nakikita ko siya, Tito Boy, as light and dark. Okay. Imbes na good and evil. Oh, but still dark representing. Yes. Di ba? It May can be represented that It way. can be. Kaya gusto ko yung Wicked kasi yung seemingly wicked character was presented as mas holistic. Na wala naman talagang absolute in that realm. Yes. Walang absolute na good at walang absolute na wicked. And it complements each other kasi. Diba? Parang one cannot exist without the other. Yin and Diba? yang. Parang ganun eh. Yin and yang. Basta gumawa ka ng tama, ang kapalit nun, gantimpala. Ay! Bakit nandito si St. Joseph? So, naka-premise ito doon sa 10 utos. Ano doon sa mga kautusan ang dikit na dikit sa puso? Honor Ako- thy ako din. mother and father. Yeah. Your parents. Ikaw, yeah, Ben? yun kagad eh. Ah. Ako unang pumasok sa isip ko, thou shall not kill. Kasi feeling ko, when you honor life that way, you honor everything else. Alam mo yun? Honor creation eh, di ba? Oo. Ayan. Bakit ginagawa mo sa akin to, ha? Ba't sa akin nangyayari to? Ba't di na lang sa kanila? Hindi ko na kaya! Panginoon, patawarin mo ako! Kaninong ideya ito? Yung Ten Itong Commandments. pelikulang ito. It's actually a concept of a writer na who passed away because of cancer. Anong full Sherwin. name? Si Sherwin. Ito yung last project niya na sinulat, I think. Or na-shoot bago siya pumanaw. So it's his concept. Tapos dahil magkaibigan sila at magkakalala ng director namin, si Marius Talampas. So nag-decide sila na i-produce yung project. And then, bago pa lang mag-shoot kami, nawala na si Sherwin. Ano ito? Ang karanasan ng ito, this film experience, not from your point of view, but from us. Pag pinapanood namin ito, ano to? Tawa kami ng tao, natatakot kami, naghahampasan kami. Ano sa palagay ninyo ang aming reaksyon? So tingin ko parang Tito Boy, parang kasi irreverent humor yung strength talaga ng buong pelikula, lalo na pag Maris Talampas project. So yung for me, ang irreverent humor kasi meron kang, yung tawa mo yung, yung ganyan, yung, nakarelate ako dun, yung mga ganyan. Tapos, oo nga no. Tapos yung big, or makakot off guard ka na, ha! Ay, sorry, yung mapapaganon ka na tawa. I think ganun siya eh, kasi especially comedy, paano gagawin comedy yung 10 utos ng Diyos? Automatic irreverent na yung dating. Tama. Ginawa mong comedy. Kasi paglalaroan ba ito? Oo. Is this parody on? Yes, Alam mo yes. yung mga katanungan kaagad nung binabasa ko yung well, I got to, read a couple of lines about the film. Pero paano kaya nila gagawin ito na hindi makaka-apekto, hindi makaka-skandalo sa sensibilidad ko bilang isang Kristiyano at Katoliko. Correct. Parang gano'n. Kasi nung mag-break na kumanyak, diba? Hindi na ako natatakot. Diyos! Wala akong tama. Niligtas ako ng medalyon mo. Ano ang take-away, palagay mo, Pepe, sa manggagaling sa pelikula? Kasi nung una po naming pelikula ni Marius, na magkasama rin kami ni Gerald,
ang pangarap kong hold up. Nung pinanood namin yung pelikula, nag-stick po sa aking comment or critic ng ibang mga artists din is, ang ganda ng pelikula. Wala siyang lesson pero ang ganda niyan. So, yung parang, ako, ang dating sa akin, ang lesson nun, you take life as it is. Alam mo yun? It's up to you what you will take away from it. But this is life presented in a beautiful and creative manner. And you take away what you can from it. But, of course, anything connected to your spirituality ay matatouch ng pelikula. Ginawa lang siyang absurd. Pero wala siyang deliberate intent. It's not an intentional film na gusto ko pagkatapos mong panood ng pelikulang ito, kine-question mo ang iyong... Walang ganon. Wala na. Posibleng yung May writer, konti, may posibleng yung konti. director, may ganun silang iniisip. Pero para sa akin, this happens every day. And ang beauty nung ganito, yung pagkwento ng ganito, you take away anything, as in, from a very dark perspective or a very light perspective. Ganun kalawak. Pag-usapan natin itong comedy, this is very important. Sa aking readings, maraming mga komedyante sa... lalo na Amerika, ang nagko-complain. And one I think of the most articulate about this complaint was the late John Rivers, na para bagang pinapatay ng political correctness ang comedy. Ayoko magsalita tungkol dito, napipikon ang sektor na ito. Ayoko magsalita ito dahil napipikon ang movement na ito. This is supposed to be politically incorrect. Kayo ba? Nalilimitahan ang jokes, ang comedy as a discipline, as an art, because you're thinking, I might be antagonizing, I might be hurting a certain sector? Hindi rin naman. Hindi. Pero ako, personally, meron akong... I have to know the repercussion if I release something na ako mismo yung nag-decide. For example, may mga platform, for example, pag magsa-status ka sa Facebook page mo, kung ayaw mong maistorbo yung Kapayapaan social mo. media mo, kapayapaan mo, which is everyday yun ang chine-check mo, kailangan kong isipin mabuti kung ano yung status ko. But if it's a project like a movie, which is irreverent, or will tackle or medyo masasangge ang iyong Beliefs. Yeah, ang iyong mga beliefs or cognitive dissonance, ika nga nila, wala akong pake dun. Kasi may pananaw na ganito na may truth kasi itong project na to. Nandun ako. And also, if I have something also na, for example, yung project natin ng LOL, di ba? Na kailangan magpatawa ka. So, kung ito yung humor ko at pumasa to sa buong production, wala akong pakialam kung may ma-offend sa inyo na nakanood nito online. Parang gano'n. I hear that. May hati kahit paano. Oo. Pero ang maganda naman doon ay meron kang process of consideration. Yes. Oo, meron kang proseso na gano'n. Pero pag nailabas mo yung pinag-isipan ko ito, pasensya na lang. Ikaw, Ben. Same din sa kay Gerald. Kasi siguro mas nahihirapan, Tito Boy, mga stand-up comedians. Pero kaming mga actors, situational eh. You work around ang material. Kung dun sa situation na yon, I have to say derogatory or mga taboo na salita, sasabihin ko yun without reservation. Yes. Yung all out ko. Yeah. And I know I do that dahil alam ko din na it would be funny for some groups of people. At para dun sa mga hindi nakakatawa or nakaka-insulto yun, sorry, or don't watch. I respect you if you don't watch this scene or this movie because it's not for you. Ang mahalaga dito sa diskusyon na ito, wala kasing mali-tama doon eh. Halimbawa, nag-joke ka, naapektuhan ng LGBT community. That's another debate. That's another discourse. You have to be very careful about Yes. people with disabilities, for example. You have to be conscious about the women's movement. May ganun eh. Faith. Ang dami. Hanggang saan ba ang biro? Doon, medyo nagwawala yung mga komedyante na marami sa Amerika na what can I say and what can't I say? So where is comedy going? I don't really know where is it going right now, but I think it's getting revolutionized because of the comedians also. Ganda. Parang ganun eh. Revolutionize siya. Parang comedy will continue to evolve. And it doesn't matter kung medyo nagsasanga pa ang mga sektor.
It will continue to revolutionize and evolve. No holds barred, but with certain responsibilities. Parang doon ko lang siya nakikita. Pero pag sa tingin mong talagang nakakatawa bibitawan at bibitawan mo yung comedy. And lagi naman ako naniniwala at ito ba na pag tinatanong ako, parang ano ba yung posisyon mo diyan sa usapin na yan. Sabi ko, akala kasi natin yung comedy nakakatawa lang isang kalokohan, katarantaduhan, kagaguhan. I always believe that comedy, the truth is funny. It's always the truth that is funnier. Kaya may mga nasasanggi tayo mga paniniwala because truth is funny. We're just stating the truth or we're just exemplification lang siya ng truth sa loob natin. So, hanggat may truth, may comedy. Ganda. Pepe, ikaw. Yes. I think it will go anywhere. Yung in relation to what Jay is saying, hindi ko alam saan pupunta kasi parang pwede siyang pumunta kahit saan. But at the end of the day, kahit kung saan man siya pumunta, it will always be liberating. Yun yung sa akin. Magsisimula siya na pwedeng tension, pero eventually, yung tension magiging makakasanayan hanggang sa, ay, ang sarap pala. Freedom! Yes. Di ba? Yes. Imbitahan ninyo ang lahat para sumuporta sa pelikula. Sabi nga ng tatay ko, Tito Boy, ano ba yan anak? Nagkaroon ka na ng role na Lods ka, tapos tinanggap mo yung demonyo. Dapat di mo pinopromote yung demonyo. It was a healthy discussion with my father. It was a very Christian. Wala. Kasi yung creators, wala silang limit sa comedy kasi nakakatawa sa ibang tao. Kahit na anak, dapat hindi mo tinatanggap yan. Sorry na tayo, huwag mo na lang panoorin. So, I think kaya ako pinopromote yung movie because it can help start conversations like that which is always the start of learning and healing. Yes. Kaya kung gusto nyo may matutunan or mag-heal through laughter, manood kayo ng 10 Utos kay Josh. Kasi ang main objective lang namin ay paligayahin kayo sa pelikulang to. And January 29 na, papalabas nationwide. Ako napaproud ako, nandito ako sa harap ninyo. Nakaka-proud. Of course. Kasi conversations with you is always something na, lagi ko sinasabi, kami ni Kim, pag nakakausap tayo dito, no, parang lagi tayong napapaisip after. Lagi tayong may ganun Totoo May bit-bit. So ayun na nga, inimbitahan po namin kayo na manood. Ito, kung na-enjoy ninyo, kasi madami talaga nakapag-enjoy po ang pangarap kong hold up ni Marius Talampas. Marius Talampas project na naman to. And this is ang 10 Utos kay Josh. Yes. This time, halo na siya. Hindi lang siya purong sabaw. May laman na. May meat na yung sabaw. May konti. May gulay. May tuwalya. Oo, may tuwalya. Tuwalya nga lang, no? Hindi siya, kasim. So, may ganun na siya. And, yun, ito masaya kasi magkasama kami ni Pepe sa pelikula. He's one of my closest friend po. At yun nga, kung alam niyo na yung signature comedy ng namin dalawa at magkasama na naman kami, kaya sigurado may enjoy nyo to. January 29 in cinemas nationwide. And this is Viva. This is Viva, under Viva This is Film. Viva Arcade. Films. Arcade. Right? Arcade Film Factory. Maraming salamat sa inyong Thank dalawa and all the best in 2025. Yes. And marami pang mga pelikula, marami pang pera, marami pang halakhak, marami pang, alam mo yun, yung and let's just enjoy life. Yes. Maraming Thank you. salamat. Thank you rin, Tito Pat. Thank you. Maraming salamat. Thank you very much. Special thanks to Amber Studios. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Si Jesus ang boss ng lahat. Ang boss na sinusunod, ang boss na sinasamba, ang boss na papagbigay ng gantimpala sa taong mabuti sa kapwa. Amen! Amen! Ako ang number 1 na tagasunod ng Diyos. Basta gumawa ka ng tama, ang kapalit nun gantimpala. Ipopromote ka na daw ulit ni Daddy. Thank you, boss. Kita nyo na? Blessed! Nay! Bakit nandito si St. Joseph?
Good morning, sir! Iniimbitan daw ako ng NBI. Uy, sino may birthday? Josh de Guzman, panahon na para pagbayaran mo lahat ng mga kasalanan mo. Bye, Josh. Josh! Nay? Nay, Stage 4 na ang lung cancer ng nanay mo. Mabubuhay kaya. At kaya nangyayari sa akin to, wala naman akong ginagawang masama. Wala nga pa. sinunod ko lahat ng utos mo, pero wala. Hindi ka marunong tumupad ng usapan. Mula ngayon, hindi na kita susundin, hindi kita sasambahin. Hi, Josh. I'm Genesis. Iisa-isahin ko kayo ngayon.